guys, may rally ngayon dito sa may Kalaw. Kukuha na tayo video. Yan. At klarong-klaro yan dito sa Pilipinas. Nakita natin ang pag-usbong ng mga People's Barricades sa Tupac, sa Benguet, at sa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas laban sa mga mapanirang proyekto lupa na tulad ng Minahan. Nakita din natin ang pag-usbong ng mga pakikibaka laban sa mapanirang mga dams tulad na lamang sa nakikita natin sa Panay. Ang paglakas ng pakikibaka ng mga tumandok laban sa Halaor Dam. Mga kasama, ang pakikibaka ng mga katutubo at mga Moro para sa sariling pagpapasya ay paglaban din ng mga sampay ng Pilipino para sa kasarinlan mula sa US imperialism. Kaya muli, nakikiisa po ang sektor ng pambansang minorya at mahigpit na kinukondena namin itong paggiit ng US imperialism ng kanyang kontrol at hegemonya sa buong mundo. Tuloy-tuloy po ang paglaban ng sampay ng Pilipino para sa sariling pagpapasya at pambansang demokrasya. Muli natin pinapanawagan, US troops! US troops! US imperialists! #1 terrorists! Maraming salamat! Mabuhay ang ating mga pambansang minorya, mga kasama ito sa mga pananagan! Narinig po natin ang iba't ibang mga paninindigan at panawagan ng mga organisasyon sa gana ng kanilang mga naging tagapagsalita ngayong umaga sa ating programa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa. Nakikita po ninyo ang ating pagkilos muli. Ang araw pong ito, Pebrero 6, ay pandaigdigang araw ng pagkilos ng mamamayan ng daigdig para makiisa sa mamamayan ng Palestina at ng Venezuela. Narito na po tayo sa dulo ng ating programa para naman ipakita ang pagkakaisa at pamumuna ng mga anti-imperialistang kabataan Pilipino. Pinatawagan si Mel Espiritu, ang Vice Chairperson ng League of Filipino Students. Nag-aaral maglingkod, mga samang ibangan. Mga kasama, kamakailan lamang ay ginanap ng League of Filipino Students ang nangungunang anti-imperialistang organisasyon ng mga kabataang anti-imperialista, ang National Congress nito. At sa pambansang kongreso nito, isa sa mga naging resolusyon namin ay paigtingin at ipagpatuloy ang pakikibaka natin laban sa imperialismong US. Bakit? Kasi noon pa lamang sa panahon ng pagpasok ng US sa Pilipinas sa tabing ng benevolent assimilation, hanggang ngayon patuloy pa rin ang ating problema. Kontrolado pa rin ng US ang Pilipinas sa pamamagitan ng de facto US bases nila dito sa Pilipinas. Mga agreements katulad ng VFA, mga EDCA sites, ng MDT. Pinapahirapan nila, tinatakot ang mga Pilipino. Sinasamantala ang mga kababaihan at ang kapatid natin na LGBTQ. Kaya, naniniwala ba tayo na kaibigan natin ang Estados Unidos? Hindi natin kaibigan ang Estados Unidos at mas lalong hindi rin sila kaibigan ng mga bansang pinaglalaban ang kanilang pambansang soberanya katulad na lamang ng Palestina at ng Venezuela. Sa Palestine, sa kabila ng tigil putukan daw, patuloy pa rin ang pagbobomba at pagpatay sa mga Palestino. Sa ilalim ng genosidyo ng US-Israel. Sa Venezuela, noon pa lamang ay pinapahirapan na ang mga mamamayan sa pamamagitan ng economic sanctions. At neto lamang bagong taon ay binomba ang Caracas at dinukot ang anti-imperialista nilang lider na si Maduro. Kaya naman, kaibigan ba ng mga bansang pinaglalaban ng kanilang soberanya ang US? Pareho rin ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, kontrolado pa rin ng Estados Unidos ang
ating likas na yaman, ang ating ekonomiya, ang ating lakas paggawa. Kaya naman, sila ang pangunahing rason kung bakit naghihirap ang mga mamamayang Pilipino. Tama ba yan? Sila ang pangunahing rason ng ating paghihirap. At sa kabila ng lahat ng ito, patuloy nilang binobomba ang ating mga komunidad. Pinapalayas ang mga katutubo, mga magsasaka, mga residente sa Pilipinas. Sa Tubac del Norte, pinapalayas ang mga magsasaka at katutubo para sa panghihimasok ng mga dayuhang korporasyon